Pinagagawa ng kahalayan para umano pagkakitaan online ng inarestong magkapatid sa Davao Oriental ang ilang menor de edad na 9 hanggang 14 na taong gulang lamang. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Lingkod lang diya. Inaresto matapos mahuli sa akto ang magkapatid na suspect edad 16 at 18 anyos habang nagpapagawa ng mahahalay sa mga batang edad 9 hanggang 14 para pagkakitaan online. Ililigtas ang 7 menor de edad, gayon din ang isang 18 anyos. Narescue rin ang 3 batang edad 1 hanggang 4 na taong gulang na itinuturing na children at risk. Ang krimen ginawa sa bahay ng mga suspect. They were directing yung mga minors natin to perform sexual activities, and then bini-video at the same time nila live stream. Pinipicturan po sila and they were being sold po sa mga buyers nila. Natunto ng mga suspect na magsagawa ng ground surveillance ang mga otoridad base sa referral ng Australian authorities. Nag-apply po ang ating operatiba ng warrant to search, seize and examine computer data. Sa kasabay na operasyon, huli ang isa pang suspect. Sa investigasyon ng WCPC, 100 hanggang 1,000 piso ang ibinabayad ng mga suspect sa mga biktima para magsagawa ng sexual act. Mga money daw na parang na binibigay sa kanila is ang allegations nila or sinasabi nila doon sa mga parents nila is napanalunan nila sa online games. Sa impormasyong nakuha ng WCPC, umabot sa 385,000 pesos ang naipadala sa mga suspects simula na masangkot sa online sexual exploitation. Wala pang pahayag ang mga suspects na sasampahan ng mga karampatang reklamo, kabilang na ang online sexual abuse or exploitation of children. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sinalubong ng napakahabang pila sa immigration ang ilang pasaherong dumating kagabi sa NAIA Terminal 1. Paliwanag ng Bureau of Immigration, 9 na flights ang nagkasabay-sabay at may ini-install pang electronic gates. Pero pinaplansya na raw nila ang kanilang operasyon para hindi na maulit ang problema, lalo ngayong magha-holiday season. Nakatutok si Danok Tingkungko. Pagkalapag sa NAIA Terminal 1, bandang alas 6 kagabi, ganito ang sumalubong kay Syria na guho. Ang pila kasi ng tao sa immigration counter sa arrivals area, abot na sa labas pa lang daw ng eroplano. Pagdating namin before even reaching the immigration area, sobrang daming tao. Tapos ang gulo. People were asking parang, saan ba yung pila? Pagdating namin doon, wala naman palang pila doon. So we had to go back to the previous end of the line. Mahigit 1 oras ang inubos ni na Syrian, pero nang mahanap na ang tamang pila, mabilis naman daw kahit papano ang proseso. In fairness to them, once we kind of lined up, mabilis naman yung processing nila. Marami namang immigration officers doon sa mga sinetup nilang makeshift or additional immigration desks. But then, I guess, the lack of space, the A-gates were still closed. They were still not functional at the time. So yung space na kinain nung electronic, nung E-gates, siguro nag-lead dun sa medyo magulo talagang pila. Paliwanag ng Bureau of Immigration, humigit kumulang 1,800 na pasahero mula sa 9 na flight ang nagsabay-sabay sa pila kahapon sa Terminal 1. Lalo raw naramdaman ang dami ng pila dahil sa pagkakabit ng hindi bababa sa 12 electronic gates na nakatakdang maging operational sa susunod na linggo. I think one of the reasons then why the area seemed cramped kasi may area doon na ini-install yung ating mga electronic gates. So nagkaroon po ng space adjustment because of that. But ideally po, within the week or later this week, maaayos na po yan lahat. Proper flow of the passengers is something that we are working on and could be solved by the electronic gates. Ganun pa man, sabi ni Syrian na iwasan daw sana ang gulo kung may mga tauhang itatalaga para ituro sa mga pasahero ang tamang pila. Well, definitely there should have been like a few personnel who guided the ones na are na nagdi-deplane pa lang. Pag pasok pa lang dun sa terminal mismo, supposed to be meron ng nagga-guide, clear signages at the gates pa lang. Para kasi syempre nagdi-deplane yung mga tao, pagod dyan, yung iba puyat, walang tulog, 'di ba? And you cannot expect them to like
mag-roam around tas maghahanap pa sila ng tatanungan. Ayon sa Bureau of Immigration, pinaplansya na raw ang kanilang operasyon sa immigration counters para masigurong hindi maulit ang nangyari kahapon, lalo na sa inaasahang peak holiday season sa susunod na linggo. Nag-field na tayo ngayon ng mga additional personnel para maging mas organized yung ating immigration area. Kasi nakita natin, since it's a bit cramped because of the space adjustment, kinakailangan ding magkaroon ng assistance from our immigration personnel para mas maging smooth yung pagpila ng mga passengers. Hinihingan pa namin ng komento ang NAIA hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay na nga ng matinding traffic sa Marcos Highway nitong weekend na inabot ng 5 oras o higit pa. Pinulong ng MMDA ang mga taga-traffic management ng Marikina, Pasig, Cainta at Antipolo. Ang mga susunod nilang hakbang sa pagtutok ni Mark Salazar. Matagal nang notorious sa traffic itong Marcos Highway, lalo mula Marikina hanggang Antipolo. Pero yung nangyari nung Sabado, Carmageddon na umabot sa Katipunan, C5 at Aurora Boulevard sa Cubao, kaya sumagad sa pasensya ng mga motorista. Sabi ng MMDA, tila sabay-sabay ang mga Christmas party at habol sa shopping ng mga taga-east of Metro Manila. Yung nangyari last Saturday was really talagang yung volume of vehicles matindi. Sinabayan pa ng mall-wide sale ng mga malls within that area. And admittedly, nagkulang din kami yung tao na mag-i-enforce dun sa mga U-turn slots. Sa post-assessment ng MMDA, 2 U-turn slots sa highway ang sanhi ng gridlock. Ang U-turn sa may Santa Lucia Mall at ang U-turn sa may Felix Avenue intersection. Walang taong nagmamando, nag-gridlock. So, na nag-gridlock, unang lane, pangalawang lane, pang-apat na lane, nawala na yung pandiretso, puro U-turn na lang nag-aagawan. So, ang nangyari, walang gumalaw kasi gridlock eh. Nakipag-meeting kanina ang MMDA sa mga taga-traffic management ng Marikina, Pasig, Cainta at Antipolo. Maliban daw kasi sa pagmamando ng tama sa mga U-turn slots, kailangan din magtulungan ng mga lokal na pamahalaan sa pagbabawas ng volume at obstruction sa Marcos Highway. We will study some adjustments sa U-turn slots to harmonize yung iba't ibang oras ng mga truck ban hours ng iba't ibang LGUs doon. And may recommendation na magkaroon kami ng MOA sa pag-enforce ng anti-illegal terminal and illegal vendors. Posible ring palitan ng movable orange barriers ang concrete barriers sa intersection ng Marcos Highway at Gil Fernando Avenue para mas madaling galawin kung kailangan, lalo kung mabigat ang traffic. Hindi pang long-term solution ang latag ng MMDA dahil ayon din sa kanilang data, mahigit 9,000 ang volume ng sasakyan sa Marcos Highway tuwing rush hour. Sobra sa 5,000 to 6,000 na kapasidad nito. Nung ginawa yan, iilan pa lang naman yung subdivisions doon. But we're trying our best to manage it and magkaroon ng mga engineering interventions. Kagaya ng problema sa maraming bahagi ng Metro Manila, ganun din ang problema sa Marcos Highway. Dumarami ang sasakyan pero hindi ang kalsada. As per DPWH kanina, they don't have any plans na mag-expand pa sa area na yun kasi parang wala na rin talagang lugar na para palakihin pa yung kalsada doon. Mag-o-ocular inspection ulit ang MMDA bukas sa Marcos Highway para maghanap ng kahit maliliit na solusyong makakatulong maibsan ng trapiko. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Kumanda ng magpaikot-ikot ang feelings this Christmas sa Metro Manila Film Festival entry na Love You So Bad, starring Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera. Nagpakilig na sa fans ang trailer niyan na surreal moment daw para sa tatlo. Makichika kay Athena Imperial. Vanna, are you falling in love with two men? It's Christmas season! Pero bakit parang Valentine's Day?
Dahil yan sa undeniable kilig na dala ng Metro Manila Film Festival official film entry ng Star Cinema, GMA Pictures at Regal Entertainment na Love You So Bad, starring Will Ashley as Vic, Dustin Yu as L.A. at Bianca De Vera as Savannah. Sa launch pa lang ng movie trailer, matcha-challenge na agad mamili kung team laban He is L.A., Mr. Savior. o kung team Savic ba ang mananaig. He is Vic, Mr. Sungit. Surreal moment nga raw ito para sa PBB Celebrity Collab Edition batchmates na sina Will, Dustin at Bianca. Ganito pala pakiramdam maging matupad yung pangarap. Seeing our very own trailer, grabe rewarding. Lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng stress na dinanas namin while shooting this film, para naging worth it talaga. Worth it lahat at hindi na ako makapaghintay mapanood yung pelikula. Sa media con ng pelikula, kasama rin nina Will, Dustin at Bianca ang iba pang cast na sina Vince Maristella, Ralph De Leon, Cyril Manabat, Rain Parani at iba pa. Kakaibang experience nga raw ang pag-shoot ng naturang pelikula ayon sa direktor ng Love You So Bad na si May Cruz Alviar. First time kong mag-love triangle na ganito ka-tight yung competition. We're looking at the new generation of stars. That's how I felt. In real life, naniniwala naman daw ang tatlong bida na dapat dumaan muna sa panliligaw stage bago maging official couple. Napaka-importante talaga ng ligawan stage. Kung makikita yung parang kung compatible ba kayong dalawa. Of course, yung attitude ng isa't isa. Di lang sa babae, kundi sa parents rin ng babae. Importante din yan. Isa rin yun sa paraan kung paano mo mapapakita sa kanya yung halaga ng isang tao. Just connecting to what Dustin said, parang importante rin kasi yung respeto sa magulang ng nililigawan mong babae. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Tinututulan ng ilang residente sa Olongapo ang isang solar power project sa Olongapo City. Pangamba nila, mauwi sa baha at landslide ang umunoy planong pagpuputol ng puno para sa Phase 2 nito. Nakatutok si Chino Gaston. Sa tuktok ng bundok na ito sa Barangay Santa Rita sa Olongapo City, matatagpuan ang 100 hektaryang lawak na solar power project ng Aboitiz Power Corporation. Naglilikha ito ng 221 megawatts ng kuryente mula sa sikat ng araw. Puro solar dyan. Green energy kung ituring ang mga solar power plants dahil mula sa renewable sources, hindi gaya ng krudo o natural gas na gamit sa mga karaniwang power plants. Pero ang mga residente ng Santa Rita umaalma sa mga punong pinutol sa bundok na posibleng pagmulan umano ng pagbaha at landslide. Lalong nag-aalala sila sa napabalitang expansion o Phase 2 ng solar project na sasakupin ang tuktok ng katabing Mount Balimpuyo na sa paanan nito matatagpuan ang kanilang mga bahay. Kaya isang petisyon na pirmado ng higit 900 residente ang isinumite ng mga residente sa lokal na pamahalaan para ipahayag ang kanilang pagtutol sa Phase 2 ng proyekto. Pinaglalaban na po namin dito ay yung kaligtasan po naming mga mamamayan ng Olongapo. Ang Phase 1 po, pinutol din po mga puno dyan, lalatagan din po ng solar panel. So, pag pinutol po nila yung mga dekadang puno na siyang sumisipsip ng tubig po at saka yan po nagpapatibay ng lupa, paano na po kaming mamamayan ng Olongapo, sir? Baka lumubog po kami. Kung titingnan nga ang flood hazard map ng Project NOAA, kulay pula ang paligid ng Mount Balimpuyo. Ibig sabihin, ngayon pa lang, may mataas na panganib ng pagbaha rito. Sa mga nakalipas na taon, nakakaranas na ng mataas na pagbaha ang Olongapo City, pati na mga rock slide at landslide sa mga lugar malapit sa bundok. Kung yan pa mabubuksan ng mga kapitalistang dayuhan na magtatayo ng solar dyan, kami po lahat naman sa laylayan ang maepektuhan. Pagka po yun talagang di na kaya ng lupa, yun po yung maglandslide. Meron na ganyan, nagulong ng bato. Kaya kumari po sana, mapigilan. Bukod dito, marami na rin daw ang mga tinanim na puno ng prutas sa bundok na pinagmumulan ng kanilang kabuhayan. Dito rin daw nagmumula ang tubig mula sa mga burol na gamit nila sa pandilig ng pataniman. Sana po hindi na po matuloy yung Phase 2 po sa lugar na yan, sa ibabaw po na yan. Unang-una po sir, yan po kami kumukuha ng pangkabuhayan po namin. Mga produkto po dyan, yan po dinadala po namin sa lungsod po ng Olongapo. Binababa po namin dyan. Yung mga paninda po,
mga mangga po, pagka panahon ng mangga, abukado, nyug, lahat po. Kasoy, nanghihinayang po kami kung masisira lang po ng ganun. Pero dahil nga po lupang gobyerno. Ayon kay Olongapo Vice Mayor Kay Ann Legaspi, hindi siya tutol sa renewable energy project kagaya ng solar farms, pero hindi pwedeng isaalang-alang ang kapakanan ng mga residente. Sabi ni Legaspi, inaprubahan ng LGU ang Phase 1 ng proyekto sa paniniwalang wala itong dulot na masama sa kalikasan. Sa ngayon, wala pa rin aniyang natatanggap ang sangguniang panlunsod ng anumang dokumento tungkol sa Phase 2 ng proyekto, maliban sa abisong may public scoping na nangyari. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang DENR dahil nasa public scoping phase pa lang ang proyekto. Sa isang press statement, sinabi ng Aboitiz Power Corporation na kinikilala nila ang mga pangamba tungkol sa pagpuputol ng kahoy sa Phase 2 at ang potensyal na pagbahang dulot nito. Dahil nasa inisyal na bahagi pa lang daw ang Phase 2, wala pa raw silang ginagawang pagpuputol ng puno kaugnay nito. Pero sa kanilang pag-aaral, hindi raw makakadagdag sa tubig na dumadaloy sa Olongapo River ang Phase 2 ng proyekto. Sari-saring hakbang rin daw ang isasagawa nila para matiyak ang kaligtasan sa site at sa mga kalapit na komunidad. Ang sabi ng Aboitiz Power, walang kuryente mula sa solar farm ang direktang mapupunta sa Olongapo City. Pero may kita naman daw na mapupunta sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng real property at business taxes sa loob ng 25 taong lifespan ng proyekto. Bukod pa ito sa mga buwis na ibabayad sa national government sa pagbenta ng nilikhang kuryente ng kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Pasko sa kulungan ang minsang pangako ng gobyerno kaugnay ng mga sangkot sa flood control scandal. Ngayon, nagtakda ng sariling deadline ng ombudsman para maipakulong ang mga mambabatas na sangkot. Kung kailan, sa pagtutok ni Salima Refran. Para kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dapat lang na mapanagot ang mga tiwali. Pero may mas malalim pang dapat gawin. Corruption kills. Not metaphorically, but literally. Our national conversation cannot stop at accountability. Accountability is mandatory, but it is not enough. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Ombudsman ng International Anti-Corruption Day, sinabi ni Remulla na dapat magtakda ng mga reforma sa sistema para masigurong hindi na mangyayari ang korupsyon. We must confront the harder task, fixing the systems that allowed corruption to take root, strengthening the rules that were too weak, and redesigning processes that failed the people. We must move past asking who is at fault and demand what must change. Because without reform, the same abuses will continue under new names and under new faces. Sa Office of the Ombudsman, magpapatupad daw sila ng modernization gaya ng pagkakaroon ng fully digital database. Kaugnay naman sa paghahabol sa mga nasa likod na maanumalyang flood control projects, nagtakda noon ang Ombudsman ng sariling deadline na December 15 para sa pagpapakulong ng malalaking isda o mga senador at kongresista. Sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, posible raw na ngayong linggo may maisampa silang mga kaso sa Sandigan Bayan. It's possible, but we go with the strength of the cases. Kung meron tayong makitang ebidensya na ang proponent mismo ang kumuha ng pera, siya mismo ang tumanggap ng pera, mas madaling i-prove po yun. Kaysa sa mga kaso na may layering, patago talaga, merong silang mga bagman na kailangan muna nating matumbok para makuha yung proponent. Nakapagsampa na ang Ombudsman ng mga kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan at Digos RTC kaugnay ng substandard umanong 289 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro at sa 96.5 million pesos na ghost project umano sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Panibagong all-time low ang naitalang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw.
Nagsara ang peso-dollar exchange rate sa 59 pesos and 22 centavos kada dolyar. Pinakamahina sa kasaysayan. Mas mababa ito sa naitala nitong November 12 na 59 pesos and 17 centavos. Wala pang bagong pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng lalong paghina ng piso kontra dolyar.